Praise Hallelujah, magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers dito po sa ating channel. Ang kapayapaan at tabangan Diyos, biyaya ay naway sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito piling pa sa Tumaca Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras na ito, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan na hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Araw-araw tayo po ay binigyan ng ating pangailangan. Sa bago namang araw ngayon is September 19, 2023. Sa mga kapatid, palibagong dagdag na ating mga karawan sa ating buhay. So happy birthday po sa lahat na nagdiriwa ngayon ng karawan. Naway biyaya ng Diyos ay makamtan po ninyo, dagdag ng araw mga taon, malusog na katawan mula sa ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, sa bawat araw, kinakailangan pasalamat sa Panginoon dahil po ang pagpasalamat sa Panginoon, mga kapatid, ito po ang pinakamahalaga, no? Ayon po sa mga naklat na sa 1 Thessalonians 5 verse 17 to 18 na isang mahalagang bagay, no? Magpasalamat po tayo at manalangin tayo sa Panginoon. Manalangin palagi at magpasalamat. Now, sa umaga po, tayo po ay gumigising. Nalangin po sa Panginoon, pasalamat tayo sa palibagong araw na namin dagdag sa ating buhay. At humiling naman tayo sa Panginoon kung ano ating dapat natin harapin sa araw na ito. Sana po sa ating mga lakad, gabayan po tayo ng Panginoon sa ating mga pangailangan. Sana po ay pagbigyan tayo ng Panginoon. Ayun mga kapatid, ang ating kahilingan sa ating pagising ng umaga, ayun talaga ating nais na sana po tagumpay palagi ang ating pamumuhay. Sana po na ay makamtan natin ang ating mga pinapangarap sa buhay, sapagkat yun talaga ang kasama ng buhay natin habang nabuhay pa tayo sa libutan sa bawat araw, kasi ang bukas natin alam. Ang ngayon na harapin natin ngayon, magtatrabaho tayo, tumiling tayo sa Panginoon ng saklolo. Sa daan po tayo na dumadaan ay pinagkatiwala po natin sa Panginoon ating mga kalagayan, na kung mayroon man mga sakuna na mangyayari, mayroon man mga iniinasahan mangyari sa libutan, ay ang Diyos po ang saklulo natin. Kaya sinabi niya sa Pahayag chapter 3 verse 10, dahil ingatan mo aking salita at nagtitiis, ingatan kita sa mga pagsubok na darating sa buong salibutan upang subukin ang lahat na nasa ibabaw ng lupa. Now, habang sa lupa tayo ngayon, so mayroon sikreto po na kung gawin lang na po natin ang salita ng Diyos na magtitiis lang po tayo sa ating kalagayan, so babantayan tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa Psalms, mga awit, kabanata 91, talata 11, magpauna ko na anghel sa daan mo upang ingatan ka. Mga kapatid, Biblia nagpapatunay na ingatan tayo ng Panginoon sa daan. Kaya huwag natin hayaan na ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ating napakinggan ay masayang lang po. Sa araw na ito, biyaya po ng Diyos ang ating nakamtan, sapagkat malusog ang katawan natin, mayroon tayong mga suliranin sa buhay, ngunit binigyan po ng Panginoon solusyon para po na kahit paano ay magaanan tayo sa ating mga suliranin. Ayun mga kapatid, na alam ng Diyos na talagang nailangan po tayo sa mga bagay na ating hinahangad, at dahil po na nais ang Panginoon talaga na makamtan natin yan, so binigyan pa tayo ng araw ngayon, sa araw na ito. Kasi kahapon baka yung iniisip mo, bukas magbayad ako ng kuryente, bukas magbili ako ng damit, bukas magbili ako ng kailangan ko. So alam ng Diyos na yun talaga ang hinahangad mo kahapon. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng bukas para yung hangad natin kahapon ay makamtan natin. Pero ang bukas na naman, ang kinabukasan natin alam. Siya naman ang nagpasya kung kailan mamatay ang tao. Ayon po sa Psalms 90 verse 3 na ang Panginoon talaga ang may pasya kung kailan mamatay ang tao. Kaya yung mga kapatid, ang dapat natin malaman na kailangan natin, mga kapatid, na mamuhay tayo na maging masunurin sa Panginoon, sapagkat siya ang may pasya kung kailan mamatay tayo, mga kapatid. Kaya yun po ang nais ng Panginoon, nalaman po natin itong salita na yan para po tayo po manalig sa Panginoon, no? Para po na manalig sa Panginoon,
sapagkat siya ang may pasya talaga kung kailan mamatay ang tao. At dahil diyan, gusto ng Panginoon na maging matatag po tayo, mga kapatid. Ito po yung sinabi ng Biblia sa 90 verse 3. Ayon po sa ating mabasa, pakinggan natin mga kapatid. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. So, yan mga kapatid, no? Itong sabi ng Panginoon, kayo ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Na hindi po natin pala masisi ang mga kapanahonan. May sakit kasi siya, binaril kasi siya, marami namang nabaril na buhay pa rin, marami may sakit na napagaling pa rin, at mayroon napuruhan na talaga, at mayroon talaga napuruhan ng binaril, at mayroon talaga hindi napuruhan, at may sakit naman ng tao, nakapunta sa ospital, nakabalik pa rin sa bahay ng buhay. So ganoon po, pasya po ng Diyos, buhay ka pa. May nasagasaan naman, nagulungan ng ligid, buhay pa rin. Ganoon ang pasya ng Diyos. Kaya kung nagulungan ka ng ligid, o kung nasagasaan ka man, buhay ka pa rin, pasya po ng Panginoon yan. Hindi po dahil na malakas ang katawan ko. So to God be the glory na ang pasya ng Diyos ngayon, buhay pa tayo. So ngayon, panagaan natin ang araw na ito. Sapagkat ang bukas, hindi natin alam. Na magpasalamat tayo sa Panginoon sa araw na ito sapagkat ang pasya ng Diyos, buhay pa tayo. At alam ng Diyos, marami pa tayong pangarap sa buhay at tayo sa Panginoon talaga na makamta natin sapagkat nakita ng Diyos pa ang buhay natin dito sa limutan kung ano talaga ating itibo. Na Diyos ang may pasya na kung kailan mamatay ang tao. Na sinabi ito sa Kawikaan, Kabanata 15, talata 3, mga kapatid, pakinggan natin. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. So nakikita na po yung lahat ng lugar. So wala po tayong may dahilan sa araw ng hatol. Kaya nga may hatol. Sapagkat, bakit hatol ang Panginoon? Kasi wala pong nakatago. No? Wala pong nakatago sa kanyang paningin. Nakikita na po yung lahat ng lugar. Saan ka mang lugar ngayon, kita-kita ka ng Diyos. Kitang-kita po tayo ng Diyos. At alam ng Diyos ngayon na ating pinag-usapan, ito po salita niya, sana po paabot sa atin para po na matatag talaga tayo sa pananampalataya. Sapagkat kung may panampalataya ang tao, naghahanap talaga ng salita ng Diyos, sapagkat may panampalataya siya na salita ng Diyos ay nagkapagligtas po sa atin. Ang salita ng Diyos ang ligtas po sa atin. Sapagkat kung walang aral, walang salita ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Paano tayo magbagong buhay? Paano tayo gumawa ng kabutihan kung walang salita ng Diyos? So ito po nagligtas sa atin ang salita ng Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos, hindi magbago ang direksyon ng buhay ng tao. Kaya mga kapatid, ito po ating ginagawa. Sana po ay huwag natin hayaan na masaya lang po ang mga panahon na bigyan ng Diyos sa atin. Baka po na kumiyasa na po tayo. Ito po sa Proverbs chapter 2 verse 7 ay po sa sinulat po ng ating mangaral na si Haring Solomon, mga kapatid. Verse 7. Kung makikinig ka sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin, ang tama, matuwid at nararapat, sapagkat lalong lalawak ang iyong karunungan at magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan. Diyos Mia, balik natin kasi nang-akyat po ang reading. Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ng pangunawa. Iniingatan niya ang namumuhay ng matuwid, matapat at walang kapintasan. Iningatan ng Panginoon, siya nagbigay ng karunungan ng tao. Hindi po tayo na maging pastor dahil nag-aaral po tayo ng ilang taon. So ang karunungan na bigay ng Diyos sa atin, ito po ay ating ginagamit para po sa kanyang karangalan, para po na kapurihan ng Diyos ay mapahayag natin sa buong sanlibutan. Ulitin natin sa verse 6 up to 7 kasi umakyat po ang reading Bible. So nagbigay ng karunungan ang Diyos po. Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ng pangunawa. Iniingatan niya ang namumuhay ng matuwid, matapat at walang kapintasan. Binibigyan din niya sila ng katagumpayan. Ayan po magtatagumpay talaga tayo sa mga araw. Karunungan, mga kapatid, galing po sa Panginoon, kaalaman, pangunawa. Kasi itong salita ng Diyos, kung babasa na itong Biblia, wala tayong pangunawa, paano tayo makapag-explain
no, sa mga tao nakikinig ngayon, ay hindi po tayo makagawa ng talagang kabutihan kung ang ating pakinggan, ating mapaliwanag, no? Pinapaliwanag po natin ito. So, meaning to say na ang karunungan ng tao, kaalaman at pangunawa galing po sa Diyos. So, dahil po nagaling sa Diyos, natuturo ito sa atin para na magawa natin ang kanyang kalooban. Sapagkat marami salita ang Diyos na mahirap unawain, na hindi matanggap ng sanlibutan, mga kapatid. Hindi matanggap ng sanlibutan ang aral ng Panginoon sa makabang sanlibutan na pamumuhay. Sapagkat ang tatanggapin ng kasalibutan yung sang-ayon lang po sa kanilang mga pamumuhay. Pero kung ang salita ng Diyos ay mapakinggan na makasalimutan, hindi po makabuluhan sa kanila yon. Pero kung talagang ang pangunawa natin galing sa Diyos, galing sa Espiritu ng Diyos, maunawaan natin. Pakinggan natin, batid sa 13, 1 Corinthians chapter 2, 13 to 15, 16 mga batid. Kaya nga ipinangangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa banal na Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng Espiritu. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa Kanya, ito'y kamangmangan. Diba? So sa ating panahon ngayon, magkapag-post tayo ng short video, live streaming, tungkol po ng salita ng Diyos para po na kaligtasan talaga ay makamtan natin. Pero hindi po lahat na nakikinig, hindi po lahat na nakasabay pa sa ating mga live at sa mga video na pinupost sa YouTube channel, sa Facebook, ay talagang masayahan po sila. Sapagkat kung makasalimutan po ang kanilang pamumuhay, baliwala po lang ang salita ng Diyos na pakinggan. Pakinggan natin ulit 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu. So, ang tao na hindi pananahan ng Espiritu ng Diyos, hindi tinatanggap ang aral mula sa Espiritu. Ay ibig sabihin, pag wala sa atin talaga, no, sa ating puso, ang Diyos, hindi pumalaga ang mapakinggan na galing sa Diyos. Sapagkat, dahil para sa Kanya, ito'y kamangmangan, at hindi niya ito nauunawaan. Dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Amen. So, muna wala ito sa tulong ng Espiritu. Kaya, hindi po tayo nangaral dito na sa ating sarili itong kakayahan. Ito po ay biyaya ng Diyos na binigyan tayo ng karunungan, pangunawa, no? Ayon po sa Proverbs in chapter 2 in verse 6 up to 7. Eh mga kapatid, na pangunawa, karunungan ay galing po sa kaalaman, galing po sa Diyos. So hindi pwede mga kapatid na nag-aaral kasi ako ng 10 taon para marunong mas Biblia. Hindi po. Karunungan galing sa Diyos, hindi po yung pinag-aralan ng salimutan. Kasi ang Espiritu ng Diyos, kusang bigay po ng Diyos para makaunawa tayo at marunong tayo magpaunawa ng Biblia para po makaintindi po ang nakikinig. So yun po ang nais ng Panginoon na malaman natin. Verse 15 to 16. Sa taong pinananahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Diba? So hindi basta-basta talaga na kung sabihin natin na tayo talaga ay nag-aral ng Biblia, pero kung wala ang Espiritu ng Diyos na kaalaman, wala, hindi binigay sa atin, so paano ka lang magbasa? Pero napakalaga po ng Espiritu ng Diyos na ibigay sa atin kasi nagpapaunawa ito, nagbigay po ng karunungan at kapangyarihan. So yan mga kapatid. So ating pag-aaral ng Biblia, ito po ginagawa natin sa kahit pa paano, marami tayong matutunan at dahil ito, matatagpo ating pananampalataya. Verse 16. Ayon nga sa sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. So ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya po, ating ginagawa, share lang po tayo, post tayo ng Word of God, live tayo Word of God, tanggapin niya sa hindi. Kayo na po magpasya. Kung alin ba talaga ang mas mahalaga sa buhay natin. Itong mga bagay na kamtan, na may katapusan, o ang pagtanggap ng Espiritu, itong salita ng Diyos, nagtuturo sa atin, patungo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel. Ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos na may suma sa atin lahat.
sa magitan ay ating Kanismusto. Ito po yung lingkod pas Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bag isa, the grace of Jesus Christ be with us.